So ngayong araw kailangan bumalik kami at kailangan nagahan namin para makuha namin ang 10,000 pesos na discount. Kaya syempre maaga talaga kami nagbiyahe. So ayan, kagabi nga doon ako natulog kanila nanay para sure na makabiyahe kami ng umaga, kasi kapag doon pa ako nanggaling kung saan ako nakatira, sigurado hindi ako makakarating ng maaga sa kanila nanay, tapos gigigisingin ko pa siya, tapos magbabiyahe pa kami, tapos ang bagal-bagal pa kumilos kasi ang dami-dami pa niyang asikasuhin niya pa lahat ng mga tao sa bahay, pati mga pusa, mga lahat ng mga hayop sa bahay, asikasuhin niya pa. Kaya ayoko ng ganon kapag may mga lakad talaga, lalong-lalo na kailangan namin makuha ang 10,000 pesos nga discount ngayong araw. Syempre malaking pera yon. At syempre kailangan may konting effort lang din tayo kasi hindi naman tayo tumatain ng pera, di ba? So paghihirapan mo yung 10,000 pesos bago mo yon maipon. Kaya syempre kapag may libre at may discount, kailangan agahan natin kasi nga syempre hindi ka naman pwede makipagplastikan sa panahon ngayon na, ay kaya ko yung bayaran, ay may pera naman kaming pambayad, ay hindi naman namin kailangan ganito ganyan kasi may pambayad. Nako, 10,000 pesos kaya yan. So 10,000 pesos isang beses mo lang o isang minuto lalabas sa'yo, tapos isang buwan mo, 2 buwan mo yan kikitain, minsan hindi mo pa yan mabubuo. Kaya sabi ko talaga, agahan talaga namin kasi nga kailangan makasama talaga kami sa top 5, o diba? Pero na first honor pa nga dito si nanay kasi nga ako na ngayong nagbukas ng mga opisina dito. So ako na nagbukas dito ng Rockwell, ako na yung nagbukas ng Jollibee. So ayan, sobrang aga namin dumating dito kasi nga alam ko talaga ang papunta dito. Kapag magbiyahe ka dito ng mga alas 5, hindi ka na dito makakarating ng alas 7, alas 8 kasi mga alas 8 na pasado kasi nga sobrang traffic lalo na dyan sa Pasig Palengke. Tapos syempre kung hindi ka magta-taxi, kung mag-commute ka lang, sobrang traffic sa mga tricycle, lalo na galing dun sa amin, traffic na papuntang Ilugin, Pinagbuhatan. Kaya sabi ko kay nanay, magbabiyahe tayo na tulog pa yung mga tao para kumbaga iwas traffic at saka syempre magkapagpahinga din tayo. So dito na kami nagkape kasi hindi kami nagkape doon sa bahay. To sabi ko kay nanay, magbaon na rin siya ng gamot niya sa high blood at vitamins niya kasi nga dito na lang kami mag-aalmusal si Jollibee. So wala naman iba ditong kainan maliban si Jollibee, KFC, McDonald's. So ayaw ko na dyan sa McDo kasi nga nakaraan na kumain kami dyan, may dugo yung manok, kaya ayaw ko na dyan kumain. So sabi ko kay nanay, doon na lang kami mag-almusal, tapos pagkatapos namin mag-almusal ay pwede niyang inumin yung kanyang maintenance. So marami talaga si nanay iniinom na gamot ngayon, lalo na ngayon dahil madadagdagan na naman yung kanyang mga koleksyon. Kaya ayan, so dito nga nag-order lang ako ng ano ba tawag nito, beef stick, kasi syempre pag matigas hindi rin ako makakakain. Tapos syempre mamaya babalik na naman kami dito kasi nga alas 8 pa yung appointment namin. Kaya sigurado pagka alas 8 ito na yung kinain namin. Sobrang hirap ngayon magkasakit, lalo na kapag wala kayong sapat na budget. May sapat na budget pero walang oras, kaya lahat talaga kailangan mag-sacrifice. So nandito kami nagtambay ni nanay sa Rockwell Business Center kasi ayaw ko naman siya doon magtambay sa lobby ng hospital kasi syempre madami doon mga dumadaan-daan at syempre baka mamaya manervyos ba siya pag may nakita siyang mga naka-wheelchair, nakalaylay ang bituka doon ng mga dugu-duguan doon. Sabi doon naman yun sa kabila sa mga emergency, pero dito sa kabila yung mga naka-wheelchair na lang yun dyan, tapos yung mga nag-iintay, mga discharge. So sabi ko dito na lang kami mag-iintay ng oras ng aming appointment at syempre dito medyo malayo sa mga tao, layo sa mga crowded ba. So dito kami, tsaka syempre malapit dito kapag gusto niya mag-CR, pupunta lang siya uli si Jollibee. Madami namang pwede mapag-CRan pero dito na lang kami nagtambay habang wala pa yung oras. So sobrang aga talaga namin dito dumating. Siguro 4:30 nandito na kami. Kasi nga syempre baka kasi hindi makasama si nanay sa first 5. Kaya sabi ko kailangan maaga kasi nga kalkulado ko yung oras papunta dito. Kaya
wala din ako talagang tulog kasi naiinis ako sa kapitbahay na 12:00 pa lang yung nag-aaway na. Tapos nag-aantay din talaga ako na magsapakan sila. Wala namang nagsapakan, puro lang naman sigawan. Sabi ko, wala namang nangyayari, puro sigawan, sigawan, sigawan. Hindi na ako nakatulog. Tapos may mga alarm pa ng mga cellphone na wala naman, tulog din naman yung mga may-ari. So ayan, medyo bukang liwayway na, siguro mga 6:30 na to. So para inaantok-antok na ako nito, kaya para hindi ako antok-antokin magpasonsyo muna ako dito ng sarili ko, o 'di ba? So ayan, dito rin naman kami dati tumatambay nung nagtatrabaho pa ako dito, ng isa pa akong certified kuskus ng inodoro. So ayan, dito kami nagtatambay pag break time, malayo doon sa mga tsismosang mga katrabaho. So dito ako nagtatambay kasi nga ay inaantay ko rin yun, 'di ba? Mga 1 hour break kami. So mga 20 minutes bago yung break time namin, umaakyat na ako sa taas tapos nagpapahinga ako. Pero ayun, syempre nagre-recall lang sa akin yung mga araw at panahon na nandito din ako dati nagtatrabaho, at syempre hindi din madali ang magtrabaho bilang isang taga-kuskus ng inodoro, 'di ba? So ang importante ay malinis yung iyong trabaho at legal. So ayan, kasi nga siyempre yung iba hindi alam, akala nilang milyonarya ka, akala nila tumatay ka ng pera, tapos pag inutangan ka, tapos hindi ka magpautang, sama-sama na ng ugali mo, pero hindi nila alam na ikaw ay nagbabudget ka lang naman ng pera. So kung ako nga lang, magko-commute lang ako, kung pwede lang talaga tricycle papunta dito sa Medical City, mag-tricycle ako, kaso lang syempre hindi naman pwede, kaya ayun, nag-taxi kami. Yeah, inaalok nga ako ng kapitbahay namin, tinanong kami kung saan kami pupunta. Sabi ko sa palengke lang kasi nga ayaw ko magbayad ng taxi na galing sa iba papunta dito kasi sobrang mahal ang mga singil noon. So nag-taxi kami ni nanay, galing na lang sa Pasig palengke papunta dito. So magkano lang binayaran namin. So nakatipid pa kami. Siyempre, may mga babayaran pa mamaya si nanay na test. So alangan naman, 'di ba? So inuuna ko talaga 'yon bago yung mga kung ano-anong bagay diyan, kasi baka mamaya kulangin tong dala kong budget, wala naman ako dito mautangan. Alangan namang mangutang ako dito sa mga katrabaho ko dati, baka sabihin nila, ay, may isawa na Amerikano nangungutang. Alam niyo yung mga toxic Filipino culture natin. So ayun. So ayan. So malapit na kaming pumunta doon kay sa aming doktor. So sabi ko kay nanay, kung gusto niyang umihi, ay umihi na muna siya, dahil syempre mamaya baka kabahan na naman siya at umihi na naman siya habang ginagawa yung kanyang procedure. Kaya so ayan, sabi ko sa inyo, ngayon nga pala ay mayroong sputum test si nanay. Kaya ang sputum test niya ay nagkakalaga ng 10,000 pesos. Kaya nga dito talaga, dito na lang naming pinili lahat gawin kay nanay, kasi nga kung kukuha kami dito tapos maglilipat lang kami doon sa clinic malapit sa amin, hindi kasi maasahan yung mga clinic doon sa amin na kapag pupunta ka doon may bibigay sila na gamot. Kaya dito kahit mahal, basta sigurado lang na pag nagkuha kami ay kompleto yung gamutan. So pumunta kami dito at nag-CR lang dyan si nanay. So mamaya pupunta kami dito ng radiology kasi nga kukunin namin yung x-ray result, dalawa yon. Tsaka ayan, may mga painting dito sa lobby na mga naka-exhibit. So lagi naman ganito dito kahit dati pa. So ayan, tsaka ang gaganda, kaso lang ang mamahal niyan. At syempre ang gusto lang niyan bumili ay ang mga mayamang-mayaman talaga. So wag ka magpiling mayaman kung hindi ka naman talaga mayaman, kay baka madulas ka, 'di ba? So ayan, nag-ihi kami doon at syempre nag-aantay kami ng oras namin. At syempre bago mag-procedure si nanay, may babayaran ako ulit sa cashier dyan sa ambulatory. At pagkatapos nun, ibabalik ko doon. Tapos, saka lang si nanay magpo-procedure. So, after nun, naakyat na naman kami sa 16th floor. Tapos, dadalhin namin ang result ng x-ray. Tapos, ipipila ko doon. Kasi ang doktor doon is alauna pa talaga. Kaya, sobrang aga talaga namin dito pumunta. Pero, ang iniisip ko lang kasi kapag na-late naman kami, sayang din yung punta namin. Kaya inagahan na lang namin talaga, kumbaga early bird kami ng mga araw na to. Kaya yan, kung nakikita nyo ay kaunti pa lang yung tao dito. Pero mamaya madami na rin yung nagdadatingan. So ito ay nagbayad na ako nito sa cashier at dadalhin ko doon sa clinic. Tapos after nyan ay
tatawagin na si nanay, mag-i-start na siya ng procedure. Madami dito ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo, inagahan namin kasi nga limited lang yung slot. At syempre kapag hindi ka nakapasama sa first 5, magbabayad ka talaga ng 10,000. So ayun, pagkatapos namin doon, pumunta kami dito sa radiology at galing doon sa radiology, pumunta kami sa 16th floor para dalhin ang result niya doon sa doktor sa kanyang pulmo. So, ayan, o, diba, buti na lang medyo kabisado pa natin dito ang paikot-ikot at siyempre kapag kabisado mo na, hindi ka na mahirapan. So, ito yung kanilang baba, diba? Maganda dito, siyempre, magandang hospital to, maganda rin yung bayad at siyempre, tumataginting dito ang mga bayarin. Kaya, pag pumunta ka talaga dito, sabi ko sa inyo, magbaon ka kahit 10,000 pesos lang kasi nga, baga hindi mo alam kung magkano talaga yung aabutin ng bayaran mo kasi depende ngayon sa mga test at procedure na gagawin sa'yo. So, ayan, inabot na kami dito ng alas 4. Hindi pa kami nakatapos at syempre sabi nga ng kanyang sekretarya ay nandoon na daw sa baba si Doc. Sabi ko baka nagsimba pa si Doc sa 2nd floor kaya natawa yung sekretarya. So ayan, ganito naka-traffic nang nakatapos kami ni nanay sa aming gawain ngayong araw at bumper to bumper na. Kaya sabi ko sa kanya kung kaya pa ni nanay umakyat ng bridge tatawid kami sa kabila kasi sabi ko kung wala kami masakyan na taxi magbaba na lang kami. So ayun, sabi niya kaya pa naman daw niya kasi sobrang tagal naman pag nagbubuk ka ng Grab. Kaya ayun, nagantay na lang kami sa kabila at nakasakay din kami ng close van. Bumaba kami ng Rosario at sumakay kami ng jeep at nag-tricycle kami pauwi. So ayan, at syempre hindi talaga biro ang magbiyahe lalo na kung hindi mo kalkulado ang oras at wala kang sariling sasakyan. Tapos kung may sasakyan ka naman hindi mo naman alam paano patakbuhin at hindi pa rehistrado. Kaya ayan, so dito ay sa susunod bibili na lang talaga ako ng eroplano kay napaka-traffic sa Pilipinas. So ayan, hanggang dito na lang ang ating update at sa susunod na linggo ay babalikan natin doon ang dalawa pang test result ni Mother Dear at syempre thankful lang dahil hindi si nanay mag-undergo ng surgery, hindi katulad doon sa kabila na madaming gagawin sa kanya at baka maoperahan pa siya. So dito walang operasyon na magaganap, gamutan lang at maraming thank you sa mga kapatid ko na tumulong sa amin. At syempre, sa sister-in-law ko din. Thank you. Bye-bye!